Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. For today's video, pakita ko sa inyo kung paano palitan ng makina ang karilong ito. Panoorin nyo kung hanggang saan abutin ng video ang paggawa kong ito. Kasi alam nyo naman, mahirap lang dito sa probinsya, walang kuryente, kaya panoorin nyo na lang guys. So ikikwento ko muna kung anong naging problema ng relo na ito. Ang problema ng relo na ito guys ay ayaw umandar. So dinayagnos ko. Unang nakita ko ay baka stock up lang kasi ginagalaw ko yung second hand niya, ayaw gumalaw. Tapos pinalitan ko ng makina na yung gumagalaw yung mga gear niya, ngunit hindi pa rin gumana. So posible na circuit block ang naging sira nito. Kaya hindi ko na pinasakit ang ulo ko at nakailang baklas na rin ako. Ito yung mga unang sinalpa ko. Mga 3 beses ako baklasin, ngunit okay ito ang gear ng relo na ito, ng makina na to. So ngayon ang ginawa ko guys, bumili na talaga ako ng bago. Yan. Yung bagong nabili ko at panoorin nyo. Umpisa natin mula pagbaklas ng kamay, dial, pagpalit ng battery hanggang sa mapaandar natin to. Okay? So tuloy tayo sa paggawa ng relo guys. Kailangan mo ng isang Swiss knife, pantanggal ng kamay, at isang screwdriver. Siyempre hindi mawala yung tweezer. Yan. So yung 1, 2, 3, 4 lang na gamit yung kailangan. So bubuksan ko na yung makina. So yan yung makina niya. Ito yung makina niyang stock up. Ito yung makinang sinalpa ko na goods, ngunit yung circuit block is may problema na. Tanggalin ko muna yung kamay. Tapos tanggalin ng kamay. Sunod natin yung dial. Diretso na salpak ng bagong makina to para wala nang pasikot-sikot pa. Kasi sa paggagawa ng relo mga idol, ang isang technician ay gagawa ng paraan yan hanggat magagawa ng paraan. So nasana yung makina. Ito yung buong makina. So nabili ko to guys sa halagang 300 pesos. Gagawin natin dito ay tanggalin muna yung kamay na nakakabit dito. Yun. Pag natanggal yan mga idol, sunod natin kakabit yung power wheel nya. Ito. Kailangan to kasi dito nakakabit yung kamay, long hand nya. Tapos tong washer nya. Ilag yung washer.
Ito yung guys, yung purpose nitong clay na to, pantanggal ng fingerprint para kumintab yung pinakano niya, portion niya. Tapos lalagyan ko na ng kamay guys. Nawala yung holder ko. Pag tinulak nyo to guys, baka andar na to. So, ba't di umandar? Yan, yung original ng makina guys. Ito, pag inikot mo to, ayaw umikot, stack up. So, kaya ayaw umandar to guys. Walang battery. Papalitan natin ng bagong battery. Tanggalin natin itong luma. Ito guys, yung sira nito is ano lang, circuit block. Pwede mo tanggalin yung circuit block nito, ilipat mo doon, andar na to. So ito guys, baka wala ng battery ito kasi matagal na naka-display ito ng binili natin. So ang bili ko ng makina ito guys is 350. So sisingilin ko lang to sa may-ari is tutubuan ko lang ng 300 pesos. Murang-mura pa rin siya guys. Kaya ito yung mga battery kong ginamit na. Ito guys kasi bago to eh. Ito yung mga pinaglalagay kong battery na ayaw niya umandar. Yan. So, murang-mura pa rin yung singilan ko. Sa halagang 600. Pwede 1,000. So, yun na nga guys. Battery na lang ang problema. Kaya ayaw siya umandar kanina kasi
Naka-display to guys. Naubos na lang yung battery sa display niya. So yan, okay na siya. Konting alignment na lang ng kamay. Kailangan pantay ito para di sumabit. Kakaha na natin. Kakaha ko na. Punasan yung dahil. Pinunasan ko to guys, natanggal yung salamin Mahina na yung dikit niya. So ngayon may dikit na ito, dinikitan ko na ng maayos. Dikitin natin yung kamay. Tapos yung seconds. Yung ano niya, original na crown. Lagay natin yung case washer. Yan. Tapos takip. Yung gasket niya okay pa naman. So lalagyan ko ng silicone para sigurado. Silicone. Yun ang kulay ng silicone guys. Karoon lang siya ng konti, okay na. Yan. Tapos yan. So yun na nga guys, namatay na naman. Ubusan na naman ng space yung cellphone ko yan. Ito yung back case na lagyan natin ng silicone. Takpan ko na. Nakaangat ko yan guys. Okay na. Ayos na siya guys. So ito yung mga spare parts niya at parehas niyang makina yan. So ibig sabihin, kaya ako mayroon mga ganito kasi ito yung kadalasang nasisira sa model ng ganitong mga relo. Lalong lalo na pag napabayaan yung relo nyo, nag-stop na tapos hindi nyo pinatanggal yung battery, yan po ay may magkukos ng leak. Nagdi-leak yung battery niya. Kaya ang madadamage yan mga idol ay yung circuit block. Yung circuit nito dito sa loob. So ito yung pinaka-coil niya, yan yung parang tanso na yan. Ito dalawang makina. Kung mayari dyan, ano pa rin yan siya, junk. So in case na may parts na kakailanganin tayo dyan, pwede tayong kumuha dyan. So dahil medyo malabo ng mata ng gumagawa, wala na, hindi na natin kailangan mag-overhaul. Hindi na natin kailangan mag-remedyo. Magandang gawin dyan guys, diretsuhan na guys, salpak na agad. Right? So ito yung papakita ko sa inyo yung mahiwagang bato. Ito yung mga mahiwagang bato mga idol. Ganda no? Singit ko ulit. Ito yung halos ganyan ang kalaki siya. O yan o. Pero solid to mga idol. Yan o. Hinugis to guys ng kalikasan yan. Ibig sabihin, kagugulong niya. So ito yung natira. So ibig sabihin ito yung part na pinaka-hardest stone. So ang gitna niya ay parang marble yung gitna yan. Marble. So kung hindi ko ito nakuha, baka hanggang sa mamatay ka na lang hindi mo na ito makikita. Baka iaanod na to doon sa dagat. Ito naman yung isa, hinubog din to ng panahon at ng mga baha. Taon
araw, linggo, buwan, 100 years. Hindi na natin alam kung saan galing to. Part ng bundok. Siyempre meron din tayo nakuhang may halong jade. Yan, jade. Greenstone. So ito yung greenstone guys. Ayan oh. Hindi pa siya gaanong luto. Meron din tayo nakitang ito na biyak. Ewan ko na saan niya napunta yung kadugtong nito. Alright? Thank you for watching guys. Bye bye.